Magandang araw, Centralians. Mula sa Philippine A News, narito ang mga nagbabagang balitang lokal. Mga bagong opisyal ng CPUR, opisyal nang naihalal at naiproklama sa halalan 2026. Ipinahayag ng Komisyon ng Elections ng Central Philippine University ang opisyal na resulta ng halalan 2026, kung saan nahalal ang mga bagong leader ng pamahalaang estudyante. Nanguna sa halalan si Riana Gabriel Esquenzon mula sa Partidong Reform na nakakuha ng 5,864 na boto bilang Pangulo ng CPUR. Samantala si Landon John M. Coronado ng Partidong Coalition ang nahalal bilang Vice Presidente matapos makakuha ng 4,606 na boto ayon sa pinal na tala ng komisyon. Kabilang naman sa mga nahalal na senador sina John Lloyd T. Panizales na may 5,578 na boto, Darlene Nicole A. Panizales na may 5,531 na boto, Arshel E. D. Guzman na may 5,493 na boto, Kiara Bell J. Gabite na may 4,912, Joshua Argel G. Hortelias na may 4,795, at Winelyn G. Lenchoco na may 5,507 at Riva Grace G. Mandal na may 5,100 na boto na pawang mula sa Reform Party. Nakapasok din sa hanay ng mga senador sina Sam Isaac E. Alog na may 5,230 na boto mula sa Partidong Coalition. Sila ang inaasahang magsisilbing kinatawan ng mga mag-aaral sa konseho at magtataguyod ng kanilang mga interes sa loob ng universidad. Isinagawa ang halalan noong Marso 27, 2026 sa pamamagitan ng online voting para sa antas ng tersyarya at face-to-face voting naman para sa basic education, kung saan aktibong lumahok ang mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo upang pumili ng kanilang mga bagong leader. Ipinakita nito ang patuloy na pagkikilahok at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa demokratikong proseso sa loob ng universidad. Opisyal namang naiproklama ang mga nanalong kandidato noong Abril 1, 2026 sa ginanap na seremonya sa Rose Promenade Concert Park ng Central Philippine University. Dinaluhan ito ng mga estudyante, opisyal ng universidad at mga kinatawan ng iba't ibang organisasyon bilang pagkilala sa bagong hanay ng pamunuan. Sa panayam pa ng Central Echo, nagpahayag ng pasasalamat si Quezon bilang bagong halal na Pangulo sa tiwala at suporta ng mga botante. Ayon sa kanya, nakahanda ang kanilang hanay na patunayan ang kanilang kakayahan sa panunungkulan at magsikap upang maisakatuparan ng isang produktibo at inklusibong pamahalaang estudyante sa ilalim ng ika-22 Parlamento. Inaasahang magsisimula ang panunungkulan ng mga bagong opisyal sa darating na semestre. Layunin nilang isulong ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga mag-aaral, pagpapalakas ng kanilang representasyon at pagbibigay ng boses sa loob ng universidad. Yun lamang para sa CPUR Halalan 2026. Isang makasaysayang hapon ng pagkikilala at pagpupugay ang naging sentro si Rose Memorial Auditorium. Sa ilalim ng temang kumikilala sa kahusayan at dedikasyon, muling nagtipon-tipon ang mga estudyante, guro at mga magulang para sa isa sa pinakinaabangang kaganapan sa Central Philippine University sa College of Education, ang Handurok Agpadya 2026. Formal na binuksan ang programa sa ganap na 1:00 ng hapon sa pamamagitan ng isang taimtim na devotional service na sinalalaman ng mga mensahe mula sa kina OIC Dean Dr. Mariel R. Ambos at Vice President for Academic Affairs Merly L. Hunsay. Ang highlight ng hapon, ang pag-ulan ng mga parangal para sa mga natatanging Central Educators. Pinangunahan ni Daniel Ver Edemne ang listahan ng mga awardees matapos niyang tanggapin ang prestihiyosong Dr. Merly L. Hunsay Seal of Academic Excellence Award. Hindi rin nagpahuli sa entablado sina Governor Keith Nathaniel L. Tambuson at Vice Governor Arshel Y. de Guzman na kapag-ginawaran ng Dr. Nelson A. Pomado Leadership Award. Sa kategoryang Student of the Year, 3 pangalan ang umukit ng kasaysayan.
sina Nel Angelo D. Hablado, Daniel Verl L. Idemne at General P. Agutaya. Samantala, itinanghal naman bilang most outstanding organizations ang mga sumusunod: English Elites, Visa Gems at MSF Dynasty. Binigyang pugay rin ang mga huwarang leader estudyante na sina General P. Agutaya, Daniel Verl L. Idemne at Gerald D. Sumailo bilang mga most outstanding mayors ng taon. Bukod sa akademikong aspeto, kinilala rin ang galing ng atleta at performers, kabilang ang mga nagwagi sa UWIC mula sa football, debate, at musical events. Bilang pangwakas, nagsilbing inspirasyon ang Co-Ed Model Student Award na ibinigay kina Shane Marie P. Villalobos at Marjo V. Nieves. Ang pagtitipon ay nagtapos sa isang masayang photo opportunity at ang formal na pagtatapos ng programa sa ganap na alas 5 ng hapon. Muli, mula sa Central Philippine University, nag-uulat John Alexis Bacayo para sa PNA Phil News. Magandang gabi. Narito ang ulat tungkol sa nalalapit na pagsusulit para sa mga nais maging Centralian. Isinasagawa ng Central Philippine University ang CPU College Aptitude Test o CPU CAT para sa school year 2026-2027 bilang pangunahing hakbang sa pagpasok ng mga bagong estudyante sa kolehiyo. Ayon sa pamunuan ng universidad, ang CPU CAT ay isang standardized test na sumusukat sa kandaan ng mga aplikante para sa mga kolehiyo at tumutulong sa pagpili ng tamang kurso. Ang pagsusulit ay nakatakdang isagawa sa iba't ibang petsa mula Oktubre 2025 hanggang Hunyo 2026, kabilang ang mga schedule ngayong Abril, at sa mga sumusunod na buwan, isinasagawa ito sa campus ng universidad sa Iloilo at mayroon ding online testing para sa mga aplikante na sa labas ng Western Visayas. Kabilang sa mga kinakailangan ang pagbabayad ng testing fee, valid ID at pagdadala ng lapis para sa on-site exam. Inaanyayahan ng universidad ang mga graduating senior high school students, transfer students at iba pang aplikante na kumukuha ng CPU CAT bilang unang hakbang sa kanilang paglalakbay sa kolehiyo. Mula dito, inaasahan ng Central Philippine University ang pagdating ng panibagong henerasyon ng mga estudyante na magiging bahagi ng kanilang akademikong komunidad. Ito si Teresa May Querido para sa Balita. Narito ang pinakahuling balita para sa Balita Pandaigdig. Patuloy ang mataas na tensyon sa gitnang silangan, kaugnay na ang sigalot na kinasasakutan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Nagsimula ang matinding labanan noong huling taon ng Pebrero matapos ang magkasanib na airstrike ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran, na sinagot naman ng Iran ng mga pag-atake. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang palitan ng pag-atake at operasyon militar sa rehiyon. Kabilang ang labanan sa Lebanon laban sa grupong Hezbollah. May mga ulat na libu-libong katao na ang nasawi at milyon ang naapektuhan at lumikas dahil sa kaguluhan. Sa kabila nito, may mga usapin pang kapayapaan na isinusulong, kabilang ang tigil putukan at negosasyon sa pagitan ng mga bansa. Bagaman nanatiling marupok ang sitwasyon. Samantala, malaki bilang ng mga Pilipino ang naapektuhan. Tinatayang mahigit 2.4 milyong Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa gitnang silangan, kaya't marami ang nanganganib sa patuloy na kaguluhan. Dahil dito, nagsagawa na ng pamahalaan ng Pilipinas ng mga hakbang para sa repatriation o pagpauwi ng mga overseas Filipino workers. Sa mga ulat, daan-daang OFWs na ang naiuwing ligtas, habang libong pa ang humihiling ng tulong upang makabalik sa bansa. Naglaan din ang pamahalaan ng tulong, pinansyal at mga programang pangkabuhayan para sa mga OFWs na naapektuhan ng kaguluhan, habang naakantabay ang iba't ibang ahensya para sa posibleng mas malawakang evacuation. Gayunpaman, hindi rin maiwasan ang panganib. May naitalang pagkamatay ng isang Pilipinang caregiver sa Israel matapos tamaan ng shrapnel mula sa missile attack noong simula ng laban. Sa kabuuan, nanatiling kritikal at pagbago-bago ang sitwasyon sa gitnang silangan,
habang patuloy ang panawagan ng mga bansa at organisasyon para sa kapayapaan at agarang tigil putukan. Po, si Leisha Narizon at iyan ang pinakahuling balita para sa Balitang Pandaigdig. Maraming salamat. Para naman sa balitang lokal, sa Pavia Iloilo Aganan Flyover, hindi pa rin matapos-tapos. Para sa karagdagang impormasyon, Hana, kamusta na riyan? Dito sa Aganan Flyover, saan makikita dito ang aming likuran ang sitwasyon na nasabing lugar. Pinapakita sa video ang kasalukuyang kalagayan ng Aganan Flyover sa Pavia Iloilo na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos. Makikita dito ang patuloy na construction at ang epekto nito sa daloy ng trapiko sa lugar, kung saan marami pa ring motorista ang naaabala araw-araw. Ayon sa Department of Public Works and Highways, nagsimula ang proyekto noong 2020 at inaasahang matatapos sa loob lamang ng ilang taon. Subalit, ito ay nakaranas ng sunod-sunod na pagkaantala dahil sa mga isyu sa disenyo, kaligtasan at teknikal na problema. Sa pinakahuling ulat, tiniyak ng DPWH na target nilang matapos ang flyover bago matapos ang taong 2026. Gayunpaman, may mga pahayag din na maaaring hindi ito makumpleto ayon sa original na schedule dahilan upang lalong madismaya ang publiko. Dagdag pa rito, kinakailang pang maglaan ng karagdagang pondo na humigit kumulang 229 milyon para sa pagsasayos at pagpapatuloy ng proyekto bukod sa original na budget na 802 milyon. Kaya inaasahan ng mga residente at motorista na mapapabilis ang construction dahil malaki ang epekto nito sa daloy ng trapiko at pang-araw-araw na biyahe sa lugar. Ang Aganan Flyover ay inaasahang magiging malaking tulong sa pagpapagaan ng trapiko kapag ito ay tuluyang natapos. Renz Matthew Tanate na mayapag sa WVRAA Meet 2026. Kampiyon sa badminton, haharap sa palarong pambansa. Para sa Balitang Sports, narito na ang nangunang balita para sa Sports Update. Nagpakitang gilas ang batang manlalaro na badminton na si Renz Matthew Tanate na mag-aaral sa Central Philippine University. Matapos makamit ang kampyonata sa kakatapos lamang ng WVRAA Meet 2026 na ginanap sa Pasig City noong Marso. Sa ginanap na championship match, ipinamalas ni Tanate ang kanyang husay, bilis at determinasyon sa loob ng court. Sa pamamagitan ng kanyang matinding smash at mahusay na depensa, nagawa niyang matalunin ang kanyang kalaban at mauwi ang titulo bilang kampiyon. Dahil sa kanyang pambihirang galing, si Renz Matthew Tanate ang napiling kumakatawan sa rehiyon sa darating na palarong pambansa, kung saan ang haharapin niya ang iba pang mahuhusay na manlalaro mula sa iba't ibang panig ng bansa. Inaasahan ang masusing paghahanda ni Tanate upang mapanatili ang kanyang magandang laro at maiuwi ang karangalan para sa kanyang koponan at sa buong rehiyon. At iyan ang pinakabagong balita para sa Balitang Palakasan. Ako si Christine Joy para sa Balitang Sports. Ako si Christine Joy Nino para sa inyong Balitang Sports. Para naman sa Balitang Pampanahon, Iloilo nasa ilalim na matinding init, publiko pinag-iingat. Sara, kamusta ang ating lagay dyan ngayon? Patuloy pa rin na tumataas ang temperatura sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa pag-aasa, inaasahang aabot sa 38 degrees Celsius hanggang 39 ang temperatura mula sa susunod na linggo. Sa loob ng susunod na 7 araw, maaaring pumalo sa 35 degrees Celsius hanggang 38 degrees ang init, habang mas mataas pa ang mararanasang temperatura sa lupa, lalo na sa mga lugar na walang lilim. Dagdag pa rito, mananatiling mataas ang ultraviolet o UV index na mapanganib sa kalusugan lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, pinapaalahanan ang mga motorista na tiyaking maayos ang kondisyon ng kanilang sasakyan at huwag iwanan ang tao o hayop sa loob nito.
Sa mga magsasaka naman, inirekomenda ang wastong pagtubig at paggamit ng mga pananim na kayang tiisin ang matinding init. Kaugnay na ito, inanunsyo din ng Central Philippine University ang pagsuspendido sa face-to-face classes kapag ito'y umabot sa 42 degrees Celsius heat index at lilipat ang classes sa online class. Patuloy namang maglalabas ng mga update at advisories ang Pag-asa upang mapanatiling handa at ligtas ang publiko. Sa gitna ng matinding init, maging alerto, handa at magtulungan ng bawat isa. Ako si Sarah, nag-uulat para sa Balitang Panahon. Posibleng sumirita ang presyo ng baboy at bigas sa mga susunod na linggo. Ayon sa Department of Agriculture, bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na may kaugnayan sa umiiting na tensyon sa Philippines. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang maaring umabot sa hanggang 60% ang itataas ng presyo ng baboy, habang maaari namang pumalos sa 50% ang dagdag presyo sa bigas kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon sa pandaigdigang merkado ng langis. Dahil dito, inaasahan ang domino effect sa iba pang bilihin, lalo na sa mga produktong nangangailangan ng transportasyon. Ipinaliwanag ng ahensya na malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo sa kabuang gastos sa produksyon at distribusyon ng pagkain. Kabilang dito ang pagtaas ng gastos sa pagpapakain ng mga alagang hayop, pati na rin ang pagbiyahe ng mga produkto mula probinsya patungo sa mga pamilihan. Nagpahayag naman ng pangamba ang ilang vendors at mamimili sa mga pamilihan. Ayon sa kanila, posibleng bumaba ang benta kung patuloy na tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dagdag pa nila, hirap na rin ang mga mamimili na sumabay sa patuloy na pagmahal ng mga produkto. Samantala, patuloy umanong nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa iba't ibang sektor upang makahanap ng solusyon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang sa mga hakbang ang pagmomonitor sa presyo ng bilihin at pagsasaalang-alang ng mga programang makatutulong sa mga apektadong sektor. Sa ngayon, ininikayat ng Department of Agriculture ang publiko na maging maingat sa paggastos at suportahan ng mga lokal na produkto bilang pansamantalang tugon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Para sa Balitang Negosyo, Nelmy Meneses nagbabalita. Magandang araw! Ako si Cheska, inyong kasama sa Balitang Kakaiba na tawanan ang dala. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, viral na kwento ihahatid ko sa inyo. Aba ngayon mga kaibigan, tumaas na naman ang presyo ng gasolina. At syempre, ang ating bayani, si Boy, hindi yan magpapaapekto. Tingnan niyo to, binabaliwala ang traffic, ang budget sa gas, at ang lahat ng problema sa daan. E di, sumakay siya sa kabayo. Oo, kabayo. Diretso school, wind in the hair, feeling ni Boy astig ako kahit walang kotse. Ito naman ang sunod. He's standing there mga kaibigan, sa harap ng digital price board ng gasolina, ang mata niya ay nakatutok. Parang nagtatype sa video okay at biglang kumakanta na siya. Gasolina, mahal ka, pero mahal ka sa buhay ko. Parang concert sa gitna ng gas station. Oo, lahat ay tumitig sa kanya. At syempre, lahat ay naiinis sa presyo. Feeling ni Boy, superstar siya sa gitna ng gasoline station. Ngayon naman, tingnan ninyo ito. Isang motor, pero wait, walang makina. Oo, bike lang to na may handlebar at gulong. Pero si Boy, chill lang. Gasolinang tumaas, walang pakialam. Pedal lang ng pedal. Feeling niya ay siya ay nasa rally. Energy efficient, zero gas, maximum style. Sa bilis ng pangyayari, hindi na malaman kung seryoso o biro. Pero isang bagay ang sigurado, viral na naman ito. Mula sa Balitang Kakaiba hanggang sa tawanan, ako si Cheska, inyong lingkod sa kalokohan.
Hanggang sa susunod na kwento at eksena, tandahan, buhay ay mas masaya kung may tawa.